Magandang hapon sa ating lahat. Kami po ang unang pangkat ng grupo at kami ay mayroong mga kasamahan na nagkakaisa upang magbahagi ng isang makabuluhang video at talakayan tungkol sa panahon ng Kastila. Ang panahon ng Kastila ay isa sa mga mahahalagang bahagi ng ating kasaysayan bilang isang bansa. Ito ang panahon kung saan ang mga Espanyol ay dumating sa ating mga kapuluan at nagkaroon ng malaking impluensya sa ating kultura, lipunan at pamamahala. Ang mga Pilipino ay may sarili ng tula na mayaman sa uri, paksa at istruktura bago pa man dumating ang mga dayuhang Espanyol. Sa pagdating ng mga Kastila sa Pilipinas, dinala nila ang pamamaraan ng pagsulat ng mga tugma at mga katutubo naman ay hindi nakaiwas sa paggaya ng mga iyon. Sa panulaan sa panahon ng Kastila, may lumabas na tinatawag na Ladino. Sa panahon ng pananakop ng Kastila sa ating bansa, hindi lamang ang ating kultura ang kanilang naimpluwensyahan. Kasali na rito ang ating panulaang Filipino, na kung saan naimpluwensyahan rin tayo pagdating sa pagsulat at pagbigkas ng tula. Sa panulaan sa panahon ng mga Kastila, lumitaw ang tinatawag na Ladino. Ano nga ba ang Ladino? Ang Ladino, ito ay pagsasalita magkasama ang wikang Kastila at ang Tagalog. Mayroon tayong kilalang manunulat na Ladino. Ito ay sina Fernando Bagombata, Tomas Pinpin at Pedro Suarez Osorio. Ang unang manunulat na Ladino ay si Fernando Bagombata. Si Fernando Bagombata ang kinilalang unang makatang Pilipino na nailimbag ang pangalan. Nakapangalan sa kanya ang isang walang pamagat na romance na kinikilala ngayon sa pamagat na Salamat ng Walang Hanga. Mula sa unang linya ng naturang tula sa bungad ng Memoria de la Vida Cristiana en Lengua de Tagala ni Padre Francisco de San Jose noong 1505. Narito ang panimulang taludtod sa kanyang ginawang Ladino. Ngayon naman ang ikalawang manunulat ng Ladino na si Tomas Pinpin. Itinuring si Tomas Pinpin na ama ng paglilimbag sa Pilipinas dahil siya ang unang tanyag at kinikilalang manlilimbag na katutubo nang ipasok ang imprenta ng mga Espanyol. Ipinalalagay na isinilang siya sa loob ng mga taong 1580 at 1585 sa Abocay, Bataan at naging katulong sa limbagan doon ng mga Domenico. Ipinakita niya ito sa kanyang aklat na librong Pag-aaralan ng mga Tagalog ng Yukang Kastila. Ang unang limbag na aklat na sinulat ng isang Filipino, ganito ang unang pangungusap sa pambungad niyang tula sa libro. Isa rin sa manunulat na Ladino ay si Pedro Suarez Osorio. Si Pedro Suarez Osorio ay nagmula umano sa Ermita, Maynila at isa sa mga unang makatang Filipino na nagsulat at naglathala ng tula. Ang kanyang tulang Salamat ng Walang Hoyang ay nalathala sa aklat na Expresasyon de la Doctrina Cristiana en Lengua Tagala ni Padre Alonso de Santa Ana na nalathala noong 1627. Narito ang panimulang mga taludtod. Ating mapapansin sa ginawang tula ng mga manunula na ang kanilang mga tula ay nagtataglay ng dalawang wika. Ito ay ang wikang Kastila at ang wikang Katutubo. Narito naman ang ilan pang manunulat sa panahon ng Kastila. Si Padre Francisco de Buencochilo, isang paring Agustino, ang unang Kastila na sumulat ng isang pag-aaral at pagsusuri sa panulaan sa kanyang aklat na Arte Piotica Tagala. Natagpuan ito ni Wenceslao Ritana at ipinalimbag sa Madrid noong 1895. Isang Pilipinong manunulat ang namayagpag at nakilala sa panahon ng Kastila. Ito ay si Jose de la Cruz. Sa panahong Kastila, hindi naman nawawala sa kasaysayan ang pagngalang Jose de la Cruz na binansagang Joseng Sisiw dahil sa paghingi ng sisiw bilang kapalit sa kanyang kaalaman sa pagtula. Siya ay may
48 katandaan ni Balagtas na minsay lumapit sa kanya upang magpaturo sa pagkatha ng tula. Kabilang din sa Pilipinong manunulat na nakilala sa panahong ito ay si Francisco Balagtas Baltazar. Itinuturing si Francisco Balagtas Baltazar na prinsipe ng Makatang Tagalog dahil sa kanyang obra maestra na Florante at Laura. Itinuturing din siyang pasimuno ng mga pagbabago sa panitikan sa loob ng pananakop ng mga Espanyol. Isang uri ng tula na lumaganap sa panahon ng pananakop ng mga Kastila ay ang tulang pasalaysay. Ang tulang pasalaysay ay naglalarawan ng mga tagpo o pangyayaring mahalaga sa buhay. Ang mga halimbawa nito ay ang korido, awit at ang pasyon. Isa-isa nating tatalakayin kung ano ang mga ito. Isang halimbawa ng tulang pasalaysay na lumaganap sa panahong ito ay ang korido. Ang korido ay mga tulang pasalaysay na may sukat na 8 pantig sa taludtod at nagtataglay ng mga paksang kababalaghan at malalamat na karamihay hiram at halaw sa paksang Europeo na dala rito ng mga Espanyol. Ang himig ay tinatawag na allegro. Isang halimbawa ng korido ay ang obra ni Jose de la Cruz na Ibong Adarna. Ito ay nagtataglay na sukat na 8 pantig sa bawat taludtod. Sa pananakop ng mga Kastila ay lumaganap ang mga tulang pasalaysay kabilang na dito ang korido. O Berheng kaibig-ibig, ina naming nasa langit, liwangan niyaring isip nang sa layo'y di malihis. Kung ating susuriin, ang bawat taludtod ay may sukat na 8 pantig. Tumungo naman tayo sa isa pang halimbawa ng tulang pasalaysay, ito ay ang awit. Ang awit ay isang uri ng tulang pasalaysay na binubuo ng tiga-4 na taludtod ang bawat saknong, na ang bawat taludtod ay may 12 pantig. Kung ikukumpara natin sa korido, ang korido ay may 8 pantig sa bawat taludtod, samantalang dito naman sa awit ay may 12 pantig sa bawat taludtod. Isang halimbawa ng awit ay ang Florante at Laura na obra ni Francisco Baltazar. Hindi natin maikakaila ng obrang ito ni Francisco Baltazar ay masyadong sumikat. Ilan sa mga saknong na mababanaag sa Florante at Laura ay tumungo na tayo sa pasyon na isa ring halimbawa ng tulang pasalaysay. Ang pasyon ay marahil ang pinakatanyag na anyong tula noong panahon ng mga Kastila dahil dito sinasalaysay ang buod ng buhay ng Panginoong Hesukristo. Ito ay kinakanta at nagsasalaysay ng kanyang buhay mula noong siya ay pinanganak, dakpin, ipinako sa krus hanggang sa kanyang muling pagkabuhay. Isang halimbawa ng pasyon sa isang saknong o taludtod. At ito ang mga halimbawa ng tulang pasalaysay na lumaganap sa panahon ng pananakop ng mga Kastila. Ngayon naman, idadako tayo sa tulang dula. Ang tulang dula o tulang pangtanghalan ay kahit anumang drama na sinulat bilang isang berso parang wikait. Mga halimbawa nito ay ang moro-moro, komedya, tibag at panuluyan. Ngayon, idadako tayo sa moro-moro. Ang moro-moro ay isang dulang makarelihiyon na kinagigiliwan ng mga Pilipino noong panahon ng mga Kastila. Ang mga pangunahing tauhan ng dula ay ang Kristiyano at mga Muslim. Narito ang halimbawa ng moro-moro. Ang inuutos ko at pinagpili. Magpakatatagal, hindi pala kayo. Komedya. Noong una, ito ay naglalarawan ng mga tradisyon at kabuhayan ng mga Pilipino. Kalaunan, naging makarelihiyon, nagsasalaysay ng mga tunggalian tungkol sa mga Muslim at Kristiyano at patungkol sa madulang pagkikipag-sapalaran. Tibag. Ito'y binubuo ng mga tulang panrelihiyon at nanglaw. Ang pangyayari dito sa panunuluyan, ito ay tungkol kay Birhing Maria at San Jose na kung saan sila ay naghahanap ng kanilang matutuluyan para maipanganak ni Birhing Maria ang anak ng Panginoon na si Jesus. Ito ang halimbawa ng dulang panunuluyan.
Ngayon naman idadako tayo sa tulang patnigan. Ang tulang patnigan ay isang uri ng pagtatalong patula na ginagamitan ng pangangatwiran at matalas na pag-iisip. Ito ay ang duplo at karagatan. Isang tulang patnigan na lumaganap sa panahon ng mga Kastila ay ang tinatawag na duplo. Ano nga ba ang duplo? Ang duplo sa wikang Kastila ay nangangahulugang doble o ibayo. Tagisan ng talino sa pamamagitan ng pagtula. Ang mga naglalaro nito ay nagpapagalingan sa pagbigkas ng berso at nagpapatayugan ng nalalaman. Sa Kabisayaan at Mindanao, ang duplo ay kahawig ng tinatawag nilang berso-berso. Narito ang halimbawa ng tinatawag na duplo. Ano ang nagnakaw? Hindi kami ang nagnakaw! Sino ang nagnakaw? Kagabi po, balik. Nalimuwanan ang buwan. May isla, kanino? Aking nagnakaw. Hindi sinasadya ang aking nagnakaw. Isang laway ko, iyak na nagsuwa. Ang duplo rin ay larong paligsahan sa pagbigkas ng tula na isinasagawa bilang paglalamay sa patay. Isinasagawa sa ikasyam na araw ng pagkamatay. Pagalingan ito sa pagbigkas at pagdedebate. Pero kailangan may tugma sa paraang patula. Gumagamit ng mga biro, kasabihan, salawikain at taludtod galing sa banal na kasulatan. Isang tulang patnigan din na lumaganap sa panahong ito ay ang karagatan. Ang mga Ilonggo ay mayroon ding larong patula at paawit na ginaganap kapag may bilasyon na tinaguriang singsing palaran. Siguro ngay pamilyar na tayo dito sa karagatan sapagkat atin na rin itong natalakay. Ito ay tungkol sa isang babae na kung saan hinagis niya ang kanyang singsing sa karagatan at kung sino mang binata ang makakuha nito ay kanyang papakasalan. Narito ang halimbawa ng karagatan. Kayong tatlo ang magkakabalatan kung sinong unang sisisid si Singsing na inuhulog ni Nelly. Si Berting ang unang sisisid sa dagat ng pag-ibig upang makuha ang Singsing na inuhulog ni Nelly. Tandaan, sa panahon ng Kastila, kanilang pinahalagahan ang mga sumusunod. Layunin ay palaganapin ang Katolisismo at kanilang imperialismo sa ngalan ng krus at espada. Tula. Nananatili ang mga uri ng tula. Himig ay naging makarelihiyon. Nagtuturo ng pagkilala at pagsamba sa Diyos, Santo at Santa at kay Kristo. At dito lamang po nagtatapos ang aming presentasyon na panulaan sa panahon ng Kastila. At maraming salamat sa pagkikinig.